Muling nagpakawala ng mabibigat na salita si Vice President Sara Duterte laban kay dating House Speaker Martin Romualdez. Hindi lang usap-usapan ng maleta ng pera o flood control scandal ang binanggit niya, kundi pati mismong Delaware Court ruling sa Estados Unidos. Ayon kay VP Sara, paulit-ulit lumilitaw ang pangalan ni Romualdez sa mga kasong may kinalaman sa korupsyon at ito'y hindi na kayang baliwalain. Ayon sa Vice President, hindi bababa sa 17 beses na banggit ang pangalan ni Romualdez sa court ruling ng kasong 26 Capital Corp. Verve Tiger Resort Asia Ltd. Na tumalakay sa Okada Manila Casino Deal. Hindi ito simpleng chismis lamang, ito ay dokumentadong bahagi ng internasyonal na pagdinig. Paano ngayon maitatanggi ng palasyo na walang kinalaman si Romualdez? Sinabi rin ni VP Sara na ang testimonya ni Sergeant Gutesa tungkol sa lingguhang pagdadala ng basura o mga maletang puno ng pera kay Romualdez ay mas nagiging matibay dahil sa pattern na lumalabas sa korte. Kung iisa lamang sana ang nagsalita, pwedeng questionin. Pero kung may testigo at may kasabay pang dokumentadong ruling sa US Court, ano pa ang dapat hintayin para umaksyon? Mas mabigat pa dito, mismong desisyon ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang kinuwestiyon ni VP Sara. Aniya, bakit patuloy na ipinagtatanggol at itinataguyod ng Pangulo si Romualdez bilang isa sa pinakamalapit na tao sa kapangyarihan? Kung totoong seryoso ang palasyo sa laban kontra korupsyon, bakit hindi tinatanggal ang pangalan na paulit-ulit na nababanggit sa katiwalian? Dagdag pa ng Vice Presidente, hindi totoong independent ang Independent Commission on Infrastructure. Ito raw ay hawak pa rin ng Pangulo na tila kontrolado ang direksyon ng investigasyon. Kaya't sa halip na makatulong sa taumbayan, mas lalo lamang itong nagiging kasangkapan para tabunan ang katotohanan. Ang masakit, ayon kay VP Sara, ay tila nagiging bulag at bingi ang pamahalaan sa sigaw ng bayan. Habang ang ordinaryong Pilipino ay lumulubog sa baha at nagtitiis sa hirap ng buhay, ang mga nasa kapangyarihan ay nagbibilang ng maletang puno ng pera. Wala nang mas malinaw na simbolo ng kawalang malasakit at kawalan ng direksyon ng pamahalaan. Sa huli, binitiwan ni VP Sara ang mabigat na babala. Darating ang panahon na ang floodwaters of truth ay aabot mismo sa Malacanang. At kapag dumating ang araw na iyon, ang sambayanang Pilipino ang huhusga. Ang tanong ngayon, handa ba silang harapin ang galit ng taong bayan?